Hello guys, welcome back to my channel. Kung natatandaan nyo guys, nag-upload ako dati ng video tungkol sa Limewash Paint. Bali, gumawa ako ng sample doon at meron silang nagustuhan na isang sample. At yon ang gagawin natin, ipapahid natin ang Limewash Paint sa isang span ng wall na to. Bali, tuturo ko rin sa inyo kung paano yung tamang paghalo ng Limewash Paint. Huwag kayong mag-alala guys, saglit lamang ito. Kaya tara, samahan nyo ako. Simulan natin pagkatapos ng intro. So ayan guys, ang gagamitin natin ay asbesti uli. Asbesti uli ang gagamitin natin. Bali meron kayo makikitang instruction diyan sa papel na binili nyo. Siyempre, yung instruction yan, kailangan nating sundin yan. Sigurado naman ako na yan pinag-aralan ng mga dalubhasa. Hindi lang isang tao ang nag-aral dyan, kaya kailangan sundin natin yan. Unahin natin ang paghahanda ng tubig, 750 ml na tubig. Yan ang ginamit ko, 250 ml. Bali, tatlong ganyan ang nilagay ko dyan, kaya 750 na tubig. Pagkatapos naman nun, yun namang pinaka-hardener niya. Ayan, nasa puting lalagyan. Bali, ibuhos nyo lahat yung hardener doon sa tubig. Guys, pasensya na kayo kung medyo magulo ang video natin. Kasi bali, yung isang kamay ko ang may hawak ng cellphone, tapos yung isang kamay ko naman ang nagtatrabaho. Wala tayong cameraman kaya pasensya na muna kayo guys. So ayan na, nailagay na natin yung ating hardener. Siguro mas makakabuti kung hahaluin na natin muna yung nilagay nating hardener doon sa tubig. Haluin na muna natin. Hindi naman ganong kahirap haluin yan, hindi naman matagal haluin yan, kasi ang susunod naman natin dito ay yung pinaka powder na niya. So mas makakabuti siguro na haluin natin yung tubig at saka yung nilagay natin na hardener. So tingin ko okay na yan. O ilagay na natin yung ating powder. Bali uubusin natin lahat yan. Sa paglagay naman yan, siyempre dahan-dahan para sigurado tayo na walang tatapon o masasayang dyan sa powder natin. Ako, maliit yata yung butas na nagawa ko, kaya hirap lumabas yung powder. Bali okay lang yan. Dahan-dahan lang ang pagbuhos guys ha. Pagkatapos naman yan, hahaluin naman natin yan. Ngayon, ayon naman sa instruction na nandito dyan, hahaluin natin ito sa loob ng 8 minuto. Medyo matagal, di ba? Pero hindi ko na ipapakita yon dahil medyo matagal yon. Bali, pakiramdaman nyo rin habang hinahalo niyan. May pinaka-powder niya. Ikita nyo, may mga buo-buo sa ilalim yan. So, kailangan yun ang matanggal. Haluin yung maigi. 8 minuto, ang haba, di ba? Hindi rin natin gagawin yun. Mamaya ipapakita ko na lang sa inyo na nahalo ko na yan sa loob ng 8 minuto. Yung Limewash Paint na yan guys, sabi ng dalubhasa, pag naipahid mo yan sa pinaka-accent wall mo, nagtatanggal daw yan ng mga carbon dioxide sa loob ng bahay kung saan mo ito pinahid. So tatapos na muna dyan, mamaya na tayo guys. A few minutes later. So ayan guys, nahalo na natin yung ating Limewash Paint, kaya pwede na natin itong ipahid. Reminder lang guys, bago kayo magpahid ng Limewash Paint, dapat ang inyong pagpapahiran, pinaka-base ng inyong pader ay naka-flat lang. Ibig sabihin wala siyang kintab. Hindi kasi advisable na ipahid ang Limewash Paint sa mga wall na naka-semi-gloss or gloss, yung bang may kintab. Kailangan ang inyong wall ay naka-flat, o kaya ibig sabihin walang kintab. Ngayon, kung kulang ang inyong kaalaman tungkol sa pagpapahid ng flat, meron akong video na tungkol dyan. Meron kayong makikitang link sa taas ng video na to, at mag-iiwan din ako ng link sa comment section upang bisitahin nyo lamang doon, at para maintindihan nyo o maunawaan nyo kung paano ang preparasyon para sa flat latex. So balik tayo sa ating topic. Bale guys, ang ginagawa ko pamaliit na letter X. Yan, pakris. Yan, ganyan, tignan nyo. Maigsi lang. Pero pwede nyo rin namang habaan. Depende yan sa inyo. Marami kasing design na pwedeng gawin dito. Pero sa ngayon, ang gagawin nating design ay yung ganyang pa X na maigsi.
dahan-dahan din naman kasi hindi ko naman nilagyan na siya ng tape sa taas. Pwede naman kasing pinahan o arulyadahan yung ating wall na yan. Pansinin nyo, ayan, diba, maliit lang. Ngayon, ang ganitong proseso ay uulitin natin. Bali, 2 beses natin itong gagawin. Ang pagpahid naman dito sa pader na to, hindi ko na naman din ipapakita sa inyo yung kabuuan kasi medyo matagal yun. May inip naman kayo, di ba? So, puputulin natin to maya-maya para hindi rin kayo masyadong mainip. Guys, at isa pa nga palang concern, guys. Itong ginagawa nating lime wash painting ay kailangan matatapos nyo ito in 1 session. Ibig sabihin, kung anong araw nyo simula, kailangan yung araw na yun, kailangan matapos nyo rin. Kasama din yung preparation, guys. Halimbawa, napahiran nyo na siya ng flat latex, patutuyuin nyo siya, mga 2 oras lamang yun. Pwede na yun. Saka nyo siya lalagyan ng lime wash paint. Siguraduhin nyo lang na yung pinapahiran nyo ng lime wash paint ay matatapos nyo. Kaya sinasabi din ng mga dalubhasa na ang pagpahid ng lime wash paint kailangan 1 session. Ibig sabihin nga, kung sinimulan nyo ngayong umaga, kailangan pagdating sa mga hapon, matapos nyo na. Saka guys, pansinin nyo rin na yung ginagamit ko na brush. Kapag sa lime wash paint, meron kayong mabibili na brush na para lamang talaga sa lime wash paint. Kasi hindi kasi ubra yung ordinaryong brush kasi matigas yun. Pero yung brush na ginagamit ko, yan talagang i-design para gamitin sa pagpapahid ng lime wash paint. So guys, hanggang dito lang muna tayo. Ipapakita ko na lang sa iyo ang kabuuan mamaya pagkatapos ko na ang pagpapahid ng lime wash paint. 2 hours later. So ayan guys, natapos ko na yung pagpahid ng lime wash paint diyan sa isang span ng wall na yan. Kung napapansin nyo, di ba, hindi siya pantay. Bali, kayo mag-alala, yan basa pa. Pero pag yan natuyo na, mawawala na yan. Bali, bago natin siya pahiran ng ikalawang mano, mag-iintay tayo ng 2 oras o mahigit pa bago natin ito pahiran. Depende yan sa lugar nyo o kaya sa panahon. Kung medyo masama ang panahon, baka kulangin 2 oras na pagkapatuyo. Basta siguraduhin lang na tuyo na ang unang pahid ng ating lime wash paint bago tayo mag-apply ng pangalawa. Kasi kung medyo malagihay pa lang yan, pinahira na natin agad o yung pinwersa natin, sasama lamang yung naunang pahid, kaya baliwala, di ba? So kailangan na makasigurado tayo na tuyo na ang ating unang mano ng lime wash paint bago tayo mag-apply ng second coat. At kadalasan ito ay ipinapahid lamang sa isang panig ng kwarto o ng sala na kung tawagin ay accent wall. Pero pwede rin naman din ipahid sa kabuuan. Depende yan sa inyo. Pwede naman yan. Bakit ang hindi? Di ba? So mag-iintay lang tayo ng matuyo ito bago tayo magpahid ng ikalawang mano. Hintay lang tayo guys. Chill muna tayo. So ayan guys, bali sigurado na tayo na tuyo na ang unang pahid ng ating lime wash paint, kaya lagyan natin siya ng second coating o pangalawang mano. Sa second coating naman guys, siguraduhin nyo lamang na malalagyan lahat ng parte ng ating wall. Bali dito na nakadepende sa second coat kung ano ang magiging resulta ng ating trabaho. Hanggat maaari, may makikita kayo mga puti-puti dyan, di ba? Kaya sa paghagod nyo ng maliit na X, makasigurado tayo na lahat ay malalagyan. Sa nga pala guys, kung ang video na to ay interesado ka at nagugustuhan mo, maaari mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot mo na rin ang notification bell upang ang mga ibang video na aking i-upload ay updated ka. So ayan guys, tignan nyo, maliit lamang na X ang ginagawa ko at kailangan makasigurado tayo, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga puti-puti ba na walang maiiwan, kasi hindi na magiging maganda ang resulta ng ating lime wash paint kapag may naiwan. Ayun, pansin nyo, may naiwan ako, balik ang content pa yan, ba? Ganun lang ang gagawin nyo guys.
Siya nga pala, pasensya na kayo rin guys kung napapansin nyo medyo iba yung boses ko. Panay ang singhot ko kasi guys, matindi itong sipon ko ngayon. Pero okay lang to. Kaya ko naman to eh. So balik tayo sa ating topic. Ayan no, maliit na X ang ginagawa natin at tulad ng dati, siguraduhin na magiging pantay o lahat ng panig ng ating wall ay malalagay. Ayan, pansinin nyo, di ba? Meron na iiwan ng mga puti-puti. Ayan, yun, di ba? Kailangan babalikan nyo yun. Kasi pag hindi nyo nabalikan yun, natuyo na, tapos saka nyo siya babalikan, yung retouch ba, palagay ko hindi pwede yun. Hindi ito katulad ng pintura na pwedeng i-retouch. Ito, hindi na. Kung ano yung kalalabasan sa pangalawang pahid mo, bali, yun na yun. At isang paalala pa guys, habang nagpapahid kayo ng lime wash paint, yung inyo mismo na lime wash paint ay hahaluin nyo pa minsan-minsan. Kasi nga, tumitining yan, pinaka-powder niya, ayan, medyo kailangan na siyang haluin. Pag hinalo niya, mapapansin nyo guys, para siyang may inlatak ba, yung powder niya, tumining na. So, kailangang hahaluin nyo nito paminsan-minsan para maging even talaga yung pagpahid nyo ng lime wash paint. Bali guys, yung pagpahid sa kabuuan nito, hindi ko na rin ipapakita sa inyo kasi masyadong mahaba naman. Maya-maya, puputulin ko na to para hindi na rin kayo masyadong mainip. 2 hours later. So ayun na guys ang naging resulta pagkatapos kong magpahid ng ikalawang mano. Bali, nag-intay ako ng 3 oras at yan ang resulta. Pasensya na kayo kung hindi nyo masyadong mapansin ang design, pero may design yan guys. Ayan no, pansinin nyo. Bali, kailangan natin ng 72 hours para talagang matuyo ng gusto ang ating lime wash paint. At habang nag-iintay tayo ng oras na yan, kailangan wag siyang mababasa ng tubig. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video nito, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng isang matipid na like at pakishare mo na rin. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mag-subscribe ka sa akin channel at pakipindot na rin ng notification bell upang updated ka sa iba pang video na i-upload. At kung meron kang comment o concern tungkol sa ating topic ngayon, comment down below lamang at iyan sasagutin ko. So guys, yan na muna ang topic natin ngayon. Pansinin nyo guys, ayan yung mga design niya, medyo hindi lang masyadong mahalata, di ba? Pero maganda yan guys, maganda yung lime wash paint na yan. So sa ngayon, yan na muna. See you around guys. Bye bye. Yeah.